Magandang umaga po mga kanegs at welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So ngayon ay araw na tayo na Biyernes at petsauno na po tayo ng Disyembre. So advance Merry Christmas po sa inyo, no, at advance Happy New Year. So yun, so bali ito na po yung last na araw po natin dito sa Campanalig, dahil nga po bukas uwi na po ako ng Lipa para sa linggo makabiyahe na po pauwi ng Iloilo. So si Utol Kapanalig nga po ay umuwi ng nabutas, no, dahil yun nga po namatay nga po yung kanilang lola dun sa father side po nila. So umuwi po muna si Utol dun dahil po ang libing ay sa 5, no, yung cremation ay sa 5. So kami po na ni Kautol yung natira dito sa Campanalig. Si Paring Kadidit po hindi pa naman po nakapunta dahil katapos lang po ng libing kahapon ng kanyang inay. So nakipaglibing din kami kahapon, no, ng Utol Kapanalig. Bago po pagtapos po ng libing, dumiretso na po si Utol Kapanalig dun sa nabutas. So bago po siya umalis, si Utol Kapanalig kahapon, hinabili niya nga po sa akin itong pinaka dito sa terrace mga kanigs, no, dahil nga po pag maulan ay naanggi. So nabasa po yung mga ambian plywood. Kung sabi niya, tol, ay ikaw na muna bahala dyan at gawa na muna ng paraan na para kahit maulan at mahangin hindi po manggihan yung ating pinaka plywood dyan, dahil nga po matagal pa daw siya makabalik. Si Kautol ay susunod din to, no, dahil nga po para kumbaga makiramay din doon sa halulan nila, no. Yun, so sabi ko, tol, ay gawain ko na lang ng paraan para maulaang, no, hindi maanggihan yung pinaka plywood to sa loob. Yun, so dahil nga bukas alis po kami ni Kautol at uwi na po na kami ng Lipa at wala na akong maiiwan dito. Yun, so si Paring Kadidit na lang po pala, pero kumbaga siya na lang yung titingin-tingin dito mga kanigs, no, kung pagpapatuka ng manok at siyempre magpapakain ng mga aso at magdidilig ng ng mga gulay. Yan, so bali po bago po ko umalis bukas umuwi ng Lipa, so tapusin ko muna to, lagyan ko muna ng pinaka trapal, no, yung itong trapal na to lagyan ko po dito para kahit maulan ho ay hindi po siya nanggihan. At yung mga bintana po dun sa baba, yung sa pinaka kwarto dun sa baba sa bahay na Utol Kapanalig, no, so naanggi din po siya pag malakas yung hangin at naulan. So lagyan ko pong maya ng pinaka sasag na pinaka takip lang doon. So lagyan na din namin ni Kautol ng trapal para pag naulan hindi po siya naanggi. So ito po muna unahin ko mga kanigs, itong dito sa tiris, no, para hindi lang maanggi pag naulan, no. Yun, so samahan nyo mga kanigs at gawin po muna natin to para maagin natin yung bili ni Utol Kapanalig sa atin bago tayo umuwi. Let's go! So mga kanigs, itong 2x2 yung gamitin natin, pinubali ito po yung pinaka ng ating trapal, no, para hindi po siya matangay ng hangin mamaya. So tanggalin muna natin yung mapako at yung pinaka-forma na pinulik. Alright. Taas. Dahil kung malakas na kailangan natin mga talaganan sabay ito para iba yung pagkakabitan natin trapal or ba yun? Maraming pa ako. Sabi lang natin sa mga kanigs. Ayan. So dalawa po siguro. Dadagan po natin, gawin po natin siguro mga 3 para
Tibay-tibay siya. Dami pa naman tibay-tibay dito eh. Dali po muna natin pala ito sa taas. Dali natin sa taas to para iyon natin mamaya pag nalagyan natin ang isa. Alright. Tayo lang muna natin dito. Mabilis siya. Buhatin pataas. So mga ka-next, at lagyan po natin siya ng 2x2 para may sangga po yung ating pinaka-trapal lumaya kahit mahangin ho, hindi po siya basta-basta tangayin. So talian lang po natin, pansamantala lang po naman to habang wala pong sliding. Hindi po nakabilang sliding. So talian lang po natin. Kahit pa paano. Sangga po. Pag walang tao po rito, sigurado basta itong mga andito sa loob. Kung sa taas, pagkatalin po natin yung sa pinaka gases. Tayo na. Isa pa po siguro dito sa gitna. Isa doon sa kabila. Bilang gilid. Bilis po kasi makuan, magato yung palaging nabasa. Plywood. Sabi mo tol, kapanalig habang tol, ikawan mo ng paraan para kahit walang tao, hindi siya makapagtanggihan. Ayun. So talian lang po natin. Dito sa taas mamaya, talian po natin siya para hindi po makano. So kuha po tayo ng isang tuba ito para lagyan po natin dito papunta po sa may taas. Yun, so ito na po itong ating isang tuba ito, no? Ilagay na po natin dito. Talian. Ayan. Kahit malakas po yung hangin, dito po siya basta-basta tangay dahil may pinaka-bridging, may pinaka-frame kumbaga kung ating ilagay na pinaka-bubong. So talian lang po natin sa taas para matibay po siya, no? Kahit lumakas yung hangin, hindi po matangay yung ating tawag dyan, trapal. So talian lang po natin sa taas, kaya lang po na alambre. Yan. So mga ka-next, dahil na talian na nga po natin lahat, no? So lagay na po natin yung ating tali muna natin yung pinakagilid dito. Pinakagilid na ating kapal. Ayan. Tali muna natin ito sa bakal.
Palit din po natin doon sa may kabila para po siya maanong hangin. Para tayo na panali. Ay, yan. Hilahin natin dito sa kabila. Lumbre na yun. Para, at saka tingin para ito siya. Ito siya basta. Aba, ayaw na tayo. Sige tayo mo. Ayan. Tingin po natin siya para ayun. Kahit po eh. Ito na pala. Mas natin sa tali. Ah. May talian tayo doon. Ayan. So, tadi na kapag natin. Ha! Yan. Ito pa siya. Wala. So yun mga kanaiks, at nilagay na nga po natin, no? Na tinamihan ko lang po yung tali para nga po matibay siya. Ayan, so siguro po lagyan pa natin ito by 2 diyan para matibay po, no? Ayan, para may sangga pa sa gitna. Alright. So yun mga kanaiks, dahil tapos na nga po tayo dun sa taas to at nalagyan na po natin ng pinakabubong doon para hindi umanggihan. So yung bintana na naman po, gawan po natin ng pinaka-frame. Saka lagyan lang po natin ng sakur, trapal din kung meron trapal na may para hindi po siya langgi dito sa loob. Dahil andun nga po yung magamit sa loob ng kwarto. Okay, sugaw po tayo ng frame na to ba ito. Para mamaya, lagyan lang natin dun. Bali ginamit ko po ito ba ito po yung mga maiksi na.
tinabi ko ng mga karaan. Walang kahiwa tayo ng pinakasin. Yan. Sipapako na po natin mga kanigs. Ayan. Sa kabilang side. Dalawa sa kabila. Ayan. So yun mga ka-next, at yung ginawa ko po kanina na frame ng ano yung pinakabintana, so palitan na lang po natin ng kawayan dahil nga po yung ano pala yung ibang ano ng kukulamber gato na nga po. So kumuha po kami ni Kautol ng kawayan dun sa ano ni Kuya Waning, yun na lang po gawin namin ng pinakasasag dun sa ano pinaka ng bintana. So papakita ko lang po sa inyo, no. Ayan na yung mga kawayan po na kinuha po namin, no, ni Kautol. Ayan po, ayan po. Yan po ang gagawin namin pinakasasag, kagaya po yung ginawa ko dun sa pinaka-kusina, no. So yung kubo, nakapakuan, saka ipako ng dikit na lang po dun sa pinaka ano ng bintana. Lagyan na lang plastic para hindi mangihan dun sa loob ng kwarto. Yun, so samahan nyo mga kanay, atin muna natin itong yung kawayan, no. So sukatin na muna natin yung bintana natin is 120. So bigyan natin ng allowance ng mga limang ano siguro kabilaan para maipako natin mamaya doon sa hollow blocks. Ayan. So payatin muna natin mga kanix. Let's go. Mga kanix, at nakaputol na nga po ko ng dalawa. So mamaya na po natin putulin ng lagari para pantay yung pinakadulo. Dahil pag pinutol po natin ng lagari na ganito malaki po, medyo matalas yung ating kuan, yung talas natin lagari, kaya itak na lang po natin ito. Puputulin na lang lagari mamaya pag na biyak-biyak na siya mga kanix, parang madali na lang. So, yan. Pansamantala lang ito mga kanix, at wala pong
yung dana. Para hindi lang mangingan pag naulan. Ayan. Lakihan naman natin para hindi gasto sa tako. Apat. Yan. Dalawa siguro na itong mga kanigsay. Pabubuhan natin yung ating isang bintana. Yun. Yung sunod ayat mga kanigsay. Huwag natin na yan. Hinisan natin. So yung tuyo nga po kinuha namin ni Kautol para nga po hindi po siya mabiyak maya pag kinakuha natin. Nagalan lang po natin ang pinakalit ko. Ang samantala, palaang naman ko. Papatulong na ako mamaya pa. Papako na po doon sa pinakabintana natin. Dahil mahirap po pag magsalaan.
Lakas ng hangin ko mga kanex. So, lamig. So mga kanex, natapos ko na nga po linisan yung dalawa kanina na pinutol ko, no? Kasya na po yan dun sa kabilang bintana. So ito naman po, nagputol na naman po ako ng 2 piraso para dito sa kabilang bintana naman mga kanex. So biyakin na naman natin mga kanex para tapos na natin. Medyo natapos na rin po natin yung kabilang sa kabilang bintana. At yun, at natapos ko na pong biyakin at gayatin yung ating mga sasag na para doon sa bintana mga kanegs. So medyo mababa na nga ito aking vlog. Sa sunod na vlog ko na lang po ipakita kung paano ko po siya yariin at paano ko po siya ikabit doon sa ating bintana. So magpapaalam po muna ako sa ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang panonood ng aming vlog po sa Utol Kapanalig. Sa lahat ng walang sawang nanonood ng aming vlog at sa hindi po nag-skip ng aming ads. Maraming salamat po sa mga solid supporters. Maraming salamat po at sa inyong lahat po mga kanegs. Alam niyo na po kung sino kayo at hindi ko man po kayo may isa-isa. So alam niyo na po kung sino kayo. Lagi po kayo mag-ingat. Sana po kayo nasulok ng mundo. God bless you all. Love you all. Bye bye.